Hindi lingid sa ating kaalaman na napakaraming relihiyon o denominasyon ang lumalaganap sa mundo mula noon hanggang sa kasalukuyang panahon. At bawat relihiyon o denominasyon ay nagpapatutuo na sila ang dating daan at sila ay nasa tamang daan. Ngunit ayon sa banal na kasulatan, may nag-iisa at tanging daan tungo sa ganap na kaligtasan at buhay na walang hanggan. At ang tanging daan na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, sapagkat sinabi ni Kristo sa Juan 14:6 sa wikang Griego, Ego ime diodos, kay Alifia, kay Isui, odes erkhete, proston patera, ime diamo. Sa wikang Filipino, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sinumang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Mga kaibigan at mga kapatid, aming inihahandog sa inyo ang programang Ang Tanging Daan! Isang palatuntunan na hatid sa inyo ng Church of Christ o Iglesia ni Cristo na naniniwala na si Kristo ay tunay na Diyos na nagkatawang tao ayon sa banal na kasulatan. Ang Church of Christ ay may slogan na pinaghuhugutan na We speak when the Bible speaks, we are silent when the Bible is silent. Ang Tanging Daan! Isang palatuntunan na walang ibang layunin kundi maipangaral ang dalisay na mga salita ng Diyos mula sa Biblia. Ang Tanging Daan! At ngayon, narito ang mga alagad ng Panginoong Diyos. Hi, magandang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Kumusta po kayo? Ito po ang inyong kapatid Elmer Puntal Kabuya na naganyaya sa inyo na samahan niyo ako sa ating pagtatanghal sa loob lamang ng isang oras. Ngayong araw ng Sabado, dito lang po sa ating Facebook page account na Ang Tanging Daan Facebook account. Yes mga kaibigan, samahan niyo ako sa ating pagtatanghal ngayong araw. At sana po wag niyong kalitaan na ibahagi po ang ating video pang marating natin ang iba't ibang mga kasamahan, kaibigan ng buong South Central Mindanao, Visayas, Luzon, buong Pilipinas. Sana po maabot po natin sila po sa pamagitan po ng pagbahagi po ng ating video ngayong umaga. Siyempre po mga kaibigan, kumusta po ang lahat? Sana nasa mabuting kalagayan sa mga sandaling ito. At ganoon din ang ating mga kapatiran na mga OFW. Sana okay lang po kayo sa inyong iba't ibang gawain sa buong mundo. Nako, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon. Ano mga oras na makita ninyo ang ating live ngayong umaga, ang ating video ngayong umaga. Siyempre po mga kaibigan, maraming salamat din po sa nagtulong sa ating programa, ating sponsors. Walang iba si kapatid Alma Garino, sampo ng kanyang buong pamilya. Maraming salamat po sa pagtulong sa gawain ng Panginoon dito po sa Facebook account. Maraming salamat po pagpatuloy ng po may kapal. Gaitera ng Italy at ayun, binalik niya ang kanyang tulong po para po matulungan po tayo sa gawain. Yan, maraming salamat po Ma'am Ani. Ganun din sa iyong buong pamilya. Ingat po kayo. Sana po marami pang Ani na katulad ni Ma'am Ani at katulad ni Mr. and Mrs. Guerrero. Yan mga kaibigan, maraming salamat po mga kaibigan. Ngayong umaga, sana po samahan niyo ako sa aking pagtatanghal ngayong araw po. Okay po, bago po tayo manimula sa ating programa, tayo muna ay manalangin sa pamamagitan ng isang recorded na panalangin. O Diyos namin Ama na makapangyarihan sa lahat, Ikaw lamang ang dapat sambahin at papurihan sapagkat Ikaw ang pinagmulan ng lahat ng nilalang at may akda ng aming buhay. Una sa lahat, kami po ay taus-pusong humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan at mga pagkukulang sa inyo, sa isip, sa salita at sa gawa, upang kami ay karapat-dapat nasasambit ng inyong napakabanal na pangalan. Ama naming banal, habang kami ay nasa himpapawid upang ipangaral ang inyong dalisay na mga salita sa pamamagitan ng programang Ang Tanging Daan, gabayan niyo po kami sa pangunguna ng banal na Espiritu upang ang lahat ng tagapanood at tagapakinig ng programang ito ay makapagtamo ng pagpapalang espiritual. Bigyan mo po ng dagdag na karunungan ang inyong lingkod na siyang mangangaral ng mabuting balita upang ito ay lubos na maiintindihan sa lahat ng taga-subaybay ng programang ito. O Panginoon, habang kami ay kasalukuyang humaharap ng pandemya, patatagin niyo po ang aming pananampalataya. Ipagkaloob niyo po sa amin ang tunay na pag-asa at igawad niyo po sa amin ang inyong biyaya at kalakasan upang aming mapagtagumpayan ang matinding pagsubok
na aming pinagdaraanan sa kasalukuyan. Ito po ang aming kahilingan, ng lubos na pagtitiwala. Ang kapurihan at karangalan ay para sa iyo lamang, sa pamamagitan ng inyong bugtong anak na si Jesus. Amen. He's my friend and yet my God. He's my friend, a servant yet a king. Who stay with me every moment, every day. Whose word unto my feet, a light unto my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. Sadness and joy, you stay so close to me. You bore your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. That's my heart that taught me what is right. All of my friends taught to share and taught me to love. I should have loved to bear all things, believe all things, hope all things, endure all things. Jesus, my friend, you are a friend to me. Sadness and joy, you stay so close to me. You pour your love, and now I know more. Jesus, my Lord, my God, my friend. Yan, maraming salamat mga kaibigan sa isang napakagandang awitin, Jesus My Friend by the Voice of God. Yes mga kaibigan, ngayong umaga, ang atin pong babasahin ngayong umaga ay atin pong masumpungan sa aklat ng Gawa 15:20. Sabi po, sa halip sulatan natin sila na huwag kumain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan. Huwag makikiapid at huwag kakain ng hayop na nabigdi at sa maat ng dugo. Yan mga kaibigan, ngayong umaga, ang ating pag-usapan po ay patungkol po sa pagkain po ng dugo. Yes mga kaibigan, kung tayo po ay nasa loob po ng iglesia ng ating Panginoon, naniniwala na si Kristo ay tunay na Diyos, tunay na tagapagligtas mga kaibigan, talagang mahigpit po na doktrina ang ipinagbabawal ang pagkain ng dugo ng hayop. Yes mga kaibigan, ang banal na kasulatan po ay talagang hayag na nagtuturo po sa ating lahat na talagang mula pa noon, nung una sa kapanahon ng mga Israel, panahon ng ating Panginoon ay talagang pinagbawal at mahigpit na ipinagbawal talaga ang pagkain ng dugo ng hayop o anumang ibon na lumilipad sa kalawakan. Ayon po talaga mga kaibigan. Ngunit ang banal na kasulatan ay hayag siyang nagtuturo patungkol po sa pagkain ng dugo. Yes mga kaibigan, unang punto po, bakit po pinagbawal ang pagkain ng dugo? Yan, sapagkat po ang dugo ay buhay. Yan po ay ating mababasa po sa Leviticus 17:11, sapagkat ang buhay nasa dugo at inuutos ko na dapat ihandog iyon sa altar bilang pantubos sa inyong mga buhay. Yes mga kaibigan, noong unang panahon talagang ang dugo ng hayop po talaga ang ibinuhos po para po ihandog sa mga kasalanan ng mga sangkatauhan. Sa 12, kaya nga hindi dapat kainin ninuman, maging siya Israelita o dayuhan man. Talagang mahigpit. Sapagkat sa pamagitan po ng dugo, talagang pinagbabawal talaga ang pagkain nito mga kaibigan kapatid. Kaya mahigpit na sugo o utos ng ating Panginoon na talagang huwag na huwag kainin po. Ayon sa Deuteronomy 12:23, ngunit huwag ninyong kakainin ang dugo sapagkat nasa dugo ang buhay, sapagkat ang buhay ay hindi dapat kainin. Ayan po mga kaibigan, ito po yung turo talaga na huwag kakainin. Ayon pa sa 24, huwag na huwag ninyong kakainin ang dugo, sa halip
ay patuluin ito sa lupa. Talagang kung tayo po ay talagang gustong kumain ng karne ng anumang hayop, kailangan talaga ang dugo po ay talagang ibuhos sa lupa at tatabunan ito sapagkat yun po ang nais ng ating Panginoon. Kaya bakit po pinagbawal na kakainin ng mga tao gawing dinuguan? Sapagkat po dito sa dugo ang ating buhay po mga kaibigan. Kaya huwag na huwag kakainin po. Ayun po, sa banal na kasulatan, ang dugo po ay banal. Yan po mga kaibigan. Na atin naman po masumpungan sa sinabi sa Leviticus 17:11 po mga kaibigan, ito po ang pagkasabi, sapagkat ang buhay nasa dugo at inuutos ko na dapat ihandog iyon sa altar bilang pangtubos sa inyong mga buhay. Kaya po mga kaibigan, ang dugo po, sabi natin kanina noong unang panahon ay talagang ginamit ito upang pangtabon, panghandog ito para sa kasalanan ng mga tao noong unang panahon po mga kaibigan. Ngunit sa Hebreos 9:22, ito na po, ayon sa kasulatan, halos lahat ng bagay iniligtas sa pamamagitan ng dugo at kung walang pag-alay ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Yan naman po mga kaibigan, ayon naman po sa kamatayan ng ating Panginoon na si Jesucristo, siya po ay namatay sa cross upang mapatawad po tayo sa ating mga kasalanan. Kaya talagang sa pamamagitan ng dugo, tayo po ay naligtas mula sa kamatayan, mula sa kasalanan, sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon. Kaya noon pa man po mga kaibigan, talagang pinagbawal talaga ang pagkain ng dugo ng hayop. Mga kaibigan, ayon pa sa Deuteronomy 12:23-24, ang dugo po ay hindi pagkain. Basa natin kanina, ngunit huwag ninyong kakainin ang dugo sapagkat nasa dugo ang buhay, ang sangkap ng buhay ay hindi dapat kainin. Yun, huwag ninyong kakainin ang dugo, sa halip patuloyin ito sa lupa. Yun naman ang sinabi kanina. Ayon pa sa Leviticus 17:13, at kapag ang sino man sa inyo ay salita o dayuhan humuli ng hayop o ibong makakain, dapat niyang itapon ang dugo niyon at tabunan ng lupa. Yan talagang mahigpit po talaga mga kaibigan. Dapat tabunan ng lupa ang dugo ng anumang hayop na gusto natin kakainin. Okay po, pangalawa po, bakit kailan nagsimula ang pagbabawal ng pagkain ng dugo ng hayop? Ayun po mga kaibigan, sa sinabi natin kanina, during patriarchal age, ibig sabihin nung una pang panahon po mga kaibigan, talagang ipinagbawal na ang pagkain ng dugo. Yan. Ayon pa sa Genesis 9:3-5, gaya ng mga halamang luntian na inyong kakainin, lahat ng mga ito ay maaari ninyong kakainin. Ibig sabihin po, lahat mo ng bunga ng halaman o anumang tumubo na sa lupa ng mga halaman, pwedeng makakain ng tao. Huwag lamang ninyong kakainin ang karning hindi niinalis ang dugo sapagkat nasa dugo ang buhay. Talagang inulit po talaga mga kaibigan na ang buhay po ay nasa dugo. Mananagot ang sinuman ang papatay sa inyo, maging ito'y hayop, pababayarin ko ang sino mang taong papatay sa kanyang kapwa. Yan. Talagang mahigpit naman po talaga na bawal talaga ang pagpatay ng sangkatauhan. Talagang hindi po talaga maganda po mga kaibigan. Ayan. Kaya, huwag natin suwayin ang nais ng ating Panginoon na huwag kakainin ng dugo. Ano pa mga kaibigan? Ito ay ipinagbawal mula sa panahon ni Moises. Ganun din sa patriarchal age mga kaibigan. Yun nga sa sinabi natin kanina sa Leviticus 13, ito ay itunuring na sundin habang ang panahon ito ang tuntunin, susundin ninyo habang panahon sa ano man kayo saan man kayo naroon, huwag kayong kakain ng dugo. Ayan, talagang mahigpit na pagbawal talaga mga kaibigan. Ayan, ganun din po sa pangatlong punto po mga kaibigan, pangwakas, ganun din po sa panahon ng Kristyanismo. Tayo po ay nasa ilalim ng Kristyanismo ay talagang ipinagbawal. Ito na nga sinulat ng mga apostoles sa Gawa 15:20, binasa natin kanina. Sa halip sulatan natin sila na huwag kumain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan, huwag magkikiapid at kakain ng hayop na nabigti at ng dugo. Talagang mahigpit po mga kaibigan na pinagbabawal po talaga ang pagkain ng dugo sapagkat ayaw na ayaw po ng ating Diyos. Kaya huwag ninyong kakainin ang anumang inihandog sa Diyos-Diyosan o ang dugo ng hayop na bigti. Kahit nung hayop na nabigti na hindi po lumabas ang dugo, talagang huwag na po natin kakainin. Hindi po tayo kakain ng karning iyon sapagkat hindi po lumabas ang dugo po mga kaibigan. Kaya mahigpit po sa panahon ng Kristiyano ay kinakailangan talagang ipinagbawal talaga ang pagkain ng dugo. Kaya mga kaibigan,
kaibigan, kung kayo man po ay kaanib ng iglesia ng ating Panginoon, kailangan po talaga sundin po natin ang utos ng ating Panginoon na huwag na po natin kakainin ang anumang dugo mula sa hayop o sa mga ibon na lumilipad sa kalawakan po mga kaibigan. Talagang itatapon po natin ito mga kaibigan sapagkat ayaw na ayaw ng ating Panginoon at talagang ito'y marumi at talagang bawal na ipagpapakain po sa lahat ng mga Kristiyano. Maraming salamat po mga kaibigan. Kumusta po ang inyong buhay? Sana po may naintindihan kayo at napulot sa ating aralin ngayong umaga at sana po mga kaibigan huwag kayong masaktan sapagkat tinuro lang po natin ang karapat-dapat natin na gawin bilang mga Kristiyano. Hindi lamang po sa malaking bagay tayo nag-aaral, kundi sa kahit na maliit na bagay. Ito ay kadahilanan kung bakit maraming mga tao na hindi po makapasok sa kaharian ng langit sapagkat ito po, number 1 na po ito, talagang ipinagbawal ang pagkain po ng dugo. Kung kayo naman po ay naligtas sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoon, talagang huwag na po natin kakain. Maraming salamat po mga kaibigan. Sana may napulit kayong aral sa umagang ito na ating pinag-aralan patungkol po sa pagkain ng dugo. Huwag ninyong kaligtaan na ibahagi po ang ating live ngayong umaga at maraming salamat din po sa ating mga butihing sponsors, Alma Garino and family. Ganun din si Ma'am Annie Gaitera ng Italy. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang awitin po para po sa ating lahat. Ikaw lang, O Diyos, ang himig ng buhay ko. Ikaw lang, O Diyos, ang kalakasan ko. Sa buhay at sa puso ko, itataas kita. Kahanga-hanga ka at tapat sa iyong salita. Ikaw lang, O Diyos, ang himig ng buhay ko. Ikaw lang, O Diyos, ang kalakasan ko. Sa buhay at sa puso ko, itataas kita. Kahanga-hanga ka at tapat sa iyong salita. Habang may hininga sa'yo, ako sasamba. Habang mayroong lakas, pupurihin kita. Nagilagad siyang may likha ng langit at lupa. Makapangyari ang Diyos, itataas kita. Itataas kita. Yan, maraming salamat po sa isang napagandang awitin, Itataas Kita by Ma'am Richel Landasangat. Yes, maraming salamat mga kaibigan sa inyong panunood sa ating programa at huwag niyong kaligtaan na ibahagi po ang ating video ito upang marami po tayong marating po mga kaibigan para po sa kanyang katuruan, para po sa ating mga kaibigan. Talagang pinagbawal po talaga ang pagkain ng dugo. Shout out sa lahat ng mga OFW, lalo na si Ma'am Marites Mariano dyan sa Japan, si Ma'am Annie Gaitera ng Italy, ganoon din sa ating mga kapatiran sa buong mundo. Magandang umaga po sa inyong lahat at magandang gabi po at salamat sa lahat ng nag-share ng ating live po ngayong umaga. Maraming salamat po sa inyong mga kapatid kaibigan at maraming salamat din po sa ating butihing sponsors, Ma'am Annie Gaitera ng Italy and also Alma Garino family. Maraming salamat po. Mga kaibigan, mag-iwan po kayo ng inyong mga greetings at pa-shoutout. Babasahin po natin sa susunod na episode po natin. Maraming salamat po mga kaibigan. Sana po patuloy nyo pong suportahan ang ating programang Ang Tanging Daan Facebook account. Maraming salamat po. Inyong napakinggan ang programang Ang Tanging Daan. Naway sa pamamagitan ng programa ito ay inyong nakamtan ang pagpamanang espiritual hanggang sa susunod na pagkakataon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagtangkilik. Jesus,